1 verse 45. Alam nyo, I really love when we work in one spirit. Kaya nakakatuwa na may nagpapaalalahanan sa atin na katulad kahapon, we've been planning for the men's ministry and we are making sure that everybody is involved at dumaan doon sa proseso, yung kailangang essential na bagay na dapat na nasa atin bilang mananampalataya. So it's really good that we work in one fine-tune na nakatono tayo sa iisang layunin. At kanina, I believe si Kat ay siya ang namilit nung awitin or with the collaboration of the worship team. Nung kinanta yung Your Promises Never Fails, talagang ang puso ko lumulundag eh. Kasi talagang God is not a man. Di ba sabi sa Bible that He can lie? God is not a man that He could lie. He could not even lie a single word. And God never loses a battle. Lagi pong tagumpay ang ating Panginoon. Hindi siya pwedeng magsinungaling at hindi niya pwedeng pasabulian ang kanyang sinabi. There's a certain Bible word that what He sent forth out of His mouth, what He has spoken, it will return to Him with performance. It will not return to Him void. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, babalik ito sa Kanya ng may kabuluhan, may katuturan, at may kapakinabangan. And this is what Joshua is testifying in the final chapter of his life. He conquered many mountains. He learned from the people of who betrayed him. He learned from Jericho. He learned from Achan. He learned from a nearby group of clan na nagsabi na malayo daw ang kanilang tahanan. Please, Joshua, ampunin nyo na kami. He learned from many lies. And at this time, at the point that they received the promise, they received the full victory. Ang sabi ni Joshua, basahin nga po natin sa Joshua chapter 21, verse 45. Not one, sabay-sabay nga tayo, isang verse lang naman ito, nakita nyo ba sa screen? Ayan. Brother Tox, pakikuha nga ito sa screen natin. Ayan yung ating, kahit tayo ay naka-live streaming, as if may mga tao pa rin po tayo. Okay? Ang sabi dito, not one, sabay-sabay, 1, 2, ready? Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. One more time. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was. Hallelujah. Everyone. Let us pray. Dear Holy Spirit, we come before your wonderful works. Heavenly Father, you are a good, good God. The spirit of wisdom, the spirit of anticipation, the spirit of brokenness be upon us right now. I rebuke the proud spirit. I rebuke the complacency and stubbornness. I rebuke lukewarmness. Lord, I know that there is a great falling away. May mga taong hindi na naniniwala sa iyo, hindi na gustong sumama sa amin. But I pray, Lord, for the remnants, those are the faithful ones, na nanatili sa iyo at na nakikinig sa mga mensahe na aming ipinapayag. Lord, continue to bless them. And Lord, I thank God for giving us networks of leaders, alliance and supporters and partners who believe in the great promises, the unfolding of the great miracles. The latter days will be greater than the former. The last days, we will eat the finest wheat and the finest manna that comes from heaven. Kung paano mo ginabayan ang iyong bayan sa gitna ng ilang at kawalan, nagpaulan ka ng tinapay at ng manok mula sa langit. Kaya, Lord, we believe that you are the God of one more time. You're the God who will do it again, far greater than what you have done. Masigit pa kaysa dati. Kaya Panginoon, we say into our mouth, katulad ng sinabi ni Habakkuk, renew them in our days. The days of miracles, the days of Elijah, the days of the times of Joshua. He commanded the sun to stood still. Tumigil po ang araw hanggang sa nagapi niya ng lubusan ng kanyang mga kalaban. Kaya Panginoon, as we see the enemies are surrounding us, as the bad reports consuming us, we see that the Lord will gonna fight this battle, and as we see God,
He is seeing deliverance. Ipag-aadya mo kami, ipagtatanggol mo kami, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. At makikita ng mga kapatid at ng aming mga mata that those who are with us are greater than the force that is behind us. Open our eyes, Lord. Open our ears. Open our feelings that we can feel you like the air that we breathe. Salamat po. In your presence, there is fullness of joy. Not a single promise will fail. We give you back all the honor and all the glory in Jesus' name. Everybody shout, Amen! Hallelujah! Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Kayong nasa living room ninyo, nasa dining area, at umupo na po kayo kahit nakapajama pa kayo. Just get up and feel the fresh aroma, the fresh scent. Mabangusam yung preskong hangin na pumasok sa inyong tahanan. I believe you are already consumed. At ang sabi nga sa balita, napapagod na daw ho ang ating mga frontliners. Maaring sila man ay napapagod na, pero ang Diyos natin ay hindi napapagod para ikaw ay ingatan at protektahan. Amen. God will never take a time out, neither an absence, leave of absence. Ang tao lamang ho ang nag-aawol, pero ang ating Panginoon always on duty, 24 hours, 7 days a week. I look up to the mountains, I look up to the hills. Where does my help comes from? The one who take care of me will not slumber. Ang nag-aalaga ho sa akin at nagbabantay ay hindi natutulog, hindi nakatunganga, hindi nakatulala. Ang nagbabantay ho sa akin ay laging may handang tulong. My God is a present help. My God is a present help, or my present help in times of need. Thank you, Brother Dick Cafino, for watching. I declare every nerves, every single cells will come into normal. And I rebuke death and stroke in the mighty name of Jesus. You are totally healed right now in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Not a single promise of God will fail. Kailangan nating maunawaan. There are a lot of things that we heard. A lot of instructions, a lot of rules, a lot of engagement. And we should be reminded that it's okay to have more information, pero nakakalungkot dahil sa pagdami ng information, nagkakaroon tayo ng overload of facts, and sometimes hindi na natin ma-determine what is the truth and what is fake news. Kaya information all around us. It's been distributed to us through social media, to another platform, may nag-i-email sa atin na ito ang magandang panggamot sa ubo, ito ang maganda sa pagpapagaling ng alipunga, sinusitis, at mga kurikong. Ayan o, maraming nag-feed sa atin ng mga information, and then we could not comprehend. Ano ba talaga ang dapat natin gawin? At sometimes, because we are so desperate, we are nabibingwit, and we are trapped by this advertisement and propaganda and tricks of the marketing strategies. And sometimes we want to buy and we want to give a shot. Ano ho? Pero if we will just be steady and be focused and do the things that we need to do, is to pray to God and consult God before applying any herbal medicine or any recommendation from your kumares. And minsan sabihin na, Kristiyano ho ang nagbebenta niyan. Yun nga ho ang masaklap eh. Yung mga Kristiyano minsan na nagsasamantala sa kapwa nila Kristiyano. Kaya before you get involved or you purchase something, just take a moment to consult God. Before you initiate, pray first. Before you purchase something, pray first. Napakahalaga ho ng pananalangin. Because prayer will give us an avoidance for being on a hurry. Pressure selling or pressure marketing strategies. Huling bote na ho ito. Huling last size na ito. Huling supply na ito. At after 3 months pa bago makakarating ang mga bagong produkto, bagong items. Pero I tell you mga kapatid, live one day at a time. Take it by facing. One step,
Little step, dahan-dahan, dahan-dahan, hinay-hinay. Huwag magmamadaling kumain. Baka ikaw ay mabulunan. Enjoy mo ang pagmuya, enjoy mo ang kape. Huwag kang magmadali. Sa buhay na ito, tayo'y na-develop na laging we are always on a hurry. But this time, let's take it slow. Let's take it slow, so slow. Magi tayong mabagal, magi tayong alerto sa atin ng mga nakikita sa ating paligid. Huwag nating madaliin ang pananalangin. When there are times that you do not feel like praying, just sit down and close your eyes. Because prayer are not just words, prayer is also meditation. Prayer is just, bil mo ko niyan, Lord, bil mo ko nito. Prayer is just sitting down and relaxing and being in calmness, na ikaw ay naghihintay ng pangungusap ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi po sa inyo, hindi tayo po pwedeng lahat ay pare-pares ng strategy, style ng pananalangin. Sapagkat ang pananalangin, kailangan tayo'y nakatono. Ang pananalangin, kailangan tayo'y naka-align. Ang pananalangin ay hindi katulad ng panalangin ni brother o ni ganito, ganun din ang ating dapat gawin. Ang pananalangin natin ay personal at bababa ang kaparaanan kung paano ka makakapanalangin ng wasto at dalisay at tumpak at makapangyarihan, sapagkat ang panalangin ay personal na debosyon, personal na pakikipag-usap at personal na bisitasyon. At pag naranasan mo ang personalan buhat sa ating Panginoon, mararanasan mo kahit nag-iisa ka, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon dahil kasama mo personal ang ating Panginoon. Hallelujah. Pag personal ang pagkakilala mo sa ating Panginoon, you will not be moved by the group of opinions of other people. Pagkasama mong personal ang ating Panginoon, you can walk by yourself because you know that you are not alone. Balikan natin ang ating opening scripture. Not a single promise. So Joshua chapter 21 verse 45, Joshua is speaking to almost 1 million people who was led to the promised land. Hindi nakapasok ang mga matatanda, hindi nakapasok ang mga marireklamo, hindi nakapasok ang mga tamad, pero nakapasok ang mga nanampalataya sa ating Panginoon. As I look back in the life of Gideon, when God called him, ang sabi ng Diyos kay Gideon, you are a mighty man of valor. God sent an angel. You will lead the people to defeat the Midianites. But Gideon reasoned out, I am not trained for battle. Nandito lang ako nagtatanim, nag-aararo, at walang kaalaman, humawak ng sandata, ang alam ko lang ay humawak ng piko. Buti sana kung piko talaga na pang halaman ang kanyang ginagamit, paano kung piko ang kanyang ginagamit at nilalaro, nagpipiko pala, hindi pala nagpipiko, ano? Maring ganun ang kalagayan. Pero God does not look on the outside appearance. So God is proving from time to time. You might be a nobody. You might be disgranted or disqualified. But God does not look on your poor capability. God does not look on your disqualification. God does not look on your height. God does not look on your training. God does not look on your background. God looks into your heart. Pag pinili ka ng Diyos, tumugon ka. Sapagkat kung titingnan ho natin, ang mga pinili ng Diyos ay walang kasanayan, pero natutong magpasanay at magpahubog sa ating Panginoon. When God chose you, you need to connect and to understand the training is in the process. The training and the growth is in the process. Dahil kapag pinili ka ng Diyos na ikaw ay magaling at matalino na, magmamalaki ka, magmamayabang ka. Pero pagka pinili ka ng Diyos na ikaw ay hungkag, you are open for improvement. You are open for the divine agenda. You will be enlightened that it is not you and not for yourself. You are living for God. Pag ikaw ay nabuhay na laging nakaasa at nakadepende sa ating Panginoon, iiwanan mo ang pagtitiwala sa sarili. You will live out what you call self-confidence.
and you put more highlights in the confidence of God within. Sometimes self-confidence, if it is too much self-confidence, you become more selfish and ambitious. Ang ambisyon ay pansarili. Pero ang vision ay para sa Diyos at para sa trabahong ipinapagawa sa ng ating Panginoon. Ambitions makes you happy, but vision makes you fulfilled. Paglaki ko, magiging akong pulis. Paglaki ko, magiging akong abogado. Paglaki ko, magiging akong doktor. Tuwing paglaki ko. But have you not considered kahit hindi ka pa lumalaki, pwede kang gamitin ng ating Panginoon? Who is the youngest king in the Bible that God chose? Si King Josiah. How old is he? 8 years old. Hindi niya sinabi na paglaki ko, gusto kong maging hari. Pipiliin ng Diyos ang gusto niyang piliin. 8 years old. Gano'ng katanda yun? Kasing tanda ni Johan. Mamumuno ng isang kaharian. What in the world ang makakapaniwala na kayang makapamahala ng 100,000 kawan o mamamayan o milyon na siguro din? Pamamahalaan ng isang 8 years old. Imagine mo, ang isang ang isang propeta ay luluhod at magpe-pay ng bow and respect to an 8 years old. Imagine niyo si Johan, yung anak ko ho. Baka mag-order lang ng maraming hamburger yon at maraming chips ahoy. Katulad isang araw, Daddy, please, bili mo naman ako ng ice cream. Talagang gusto kong ice cream. Hindi na ako maglalaro ng video games. Babawasan ko ng panonood ng YouTube. Pero, bili mo naman ako ng ice cream. Ako pa ang binlockmail. Sige, basta huwag ka na maglalaro. So, 2 days na siyang hindi na nanonood ng YouTube at walang games kasi binilang ko siya ng half-gallon na cookies and cream. Yun lang kanyang kaligayahan. Kahit uubo-ubo na, pag tinignan ko siya, umuubo-ubo ko na. Hindi, Daddy, nasamid lang ako. Wala pa rin yung ubo. I'll just drink and pour water. Imagine niyo, 8 years old is the king of Israel. Pag pinili ng Diyos, tsak na ito'y magtatagumpay. The moment I felt that God called me into this place, sa Binyan, I felt I am not worthy. I felt no one will believe with me. I'm so scared and I'm so afraid. Di ba tinawag ng Diyos si Jonah? Tumakas siya at lumayo. Sabi ng Lord, para siyang hiniklat ng balyena, ng malaking isda. Oh, lalayo ka sa Nineveh. Hindi ka pwedeng lumayo. Dito ka sa Nineveh. Di ba? Tingnan natin. Pinaglaban, pinagpray, iniiyak ni Sister Yoli, si Joshua para makasampa ng barko. We prayed about it. We do revivals. Di ba? Present lagi eh. Every Friday ho yun, umaattend kami ng revival. And I think, kami lang halos ang nakakompleto ng revival with BND Morong at BND Bicol. Pero kami talagang, since January, 54 people here from the South. Bungkalasan, bagong taon. Umattend ho kami ng revival. With our own expense. Alam niyo naman kami galing sa probinsya, may mga baon pa kami. May mga baong pagkain, may baong puto, may baong adobo. Kasi nga ho, para kaming mag-i-excursion at field trip lagi pagpapunta sa Maynila. May dalang kanin. Lalo na pagkasama namin si Nanay Sita, ayaw niya nang nagugutom. Lalo na nung kalakasan ni Chang Edith, lagi kaming may dalang lugaw. Alam niyo, pagpupunta talaga kami sa Maynila, effort. And really, we have to spend. Gagastos kami ng van, gagastos kami ng gasolina, ng toll gate. Hindi ho libre ang pagbabiyahe.
At we all out supported the cause, the ministry, the calling of the church for revival of prosperity, revival of good health and miracles and open doors and breakthroughs. Aba si Joshua pala may sakit sa baga. Tama ba, Josh? Sa baga, may peklat. At hindi makuha sa pag-inom lamang ng gatas. When it turned out that you cannot do something, or when the doctor said, it's over, that's the time that you can depend on God, that He will heal you, He will bless you. He is the answer, and He has the yes and amen for your prayer request. At naman nata si Joshua, attend ako ng revival. And when the cloud is clear, everything are all set and go. May schedule niya, sasampa na sa March 15. But it so happened, God is the God of opening and closing doors. Biglang nagkaroon ng lockdown, close down, back down. Pero di ba, pinag-pray mo, okay na. Excited ka na. Kakasampa ka na sa barko. Yes, God is a God of the full yes and amen. Pero na-lockdown, pahinga. Pero alam niyo, even if it seems like unfair, God is always fair. Sabi ko sa kanya, Joshua, paano kayo nabuhay nitong lockdown? Alam niyo, Pastor, di ba nakapagtrabaho ko sa Amerika? Merong mga binigay na parang ayuda ang government. Na-receive ko pa rin, nakasali pa rin ako. Magkano, Joshua? 1,000 ba o 500? $500 na ayuda mula sa Amerika. Imagine niyo, nasa Pilipinas ka na, may pagpapala ka pa. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Isn't it God amazing na kahit nasa Pilipinas ka na, tapos na yung kontrata mo sa Amerika, pinagpapala ka pa rin. Ganun katindi ang biyaya ng Diyos. We don't just have church. We speak and we live on what we believe. Hindi lamang ho kami simbahan na naghahangad ng miyembro. Hindi ho kami simbahan na nagsasabi na nakapagtayo lamang ng gusali. Hindi ho kami simbahan na nagsasabi na ganito kami. Kami ho'y simbahan na naniniwala at nilalakaran ang pangako ng Diyos at himala sa buhay ninyo katulad ni Brother Joshua. And yet it's a closed door for him. Walang cruise ship. Lahat nag-uuwian sa Pilipinas. But this is the time when the church is so blessed, it opened another opportunity for him. He joined the staff of Biyaya ng Diyos Binyan as a full-time, full pledge for the meantime. This time, he is working with us and doing great things for the glory of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. People need to be reminded. Listen to this. People need to be reminded more often than they need to be instructed. I'll repeat. Tatagalugin ko para maintindihan na nakararami. People need to be reminded. Paalalahanan. Dapat ang mga tao daw po ay laging mapapaalalahanan. Sapagkat sa instruction, marami ka nang binigay na utos, marami ka nang ibinigay na pamantayan. But for them to be reminded, teka, dapat ito ang iyong ginagawa. Dapat ito ang iyong priority. Teka, dapat. And to be reminded means you are forgetting something that you need to depend and to do seriously and to be accountable. So you need to be reminded. Kaya ako ho ngayon ay naririto sa inyong screen, nagpapaalala sa inyo na nagsasabi, mapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang Diyos. At pag hinanap mo siya, siya'y matatagpuan. I'm reminding you, I'm not bringing a new preaching, I'm not bringing a new doctrine, I'm not bringing a new religion, I'm just telling and reminding you, in the name of Jesus, we have the victory, we have the crown of glory, we have the power of the Almighty God. I'm reminding you that you are chosen and you are anointed. Di bali nang hindi magaling, basta may anointing. Gawan mo nga ng post-on. Hindi baling, hindi magaling. Sapagkat pag may anointing ka, Aris, makinig ka, gagaling ka. Right?
Because anointing depends on God, not on your capacity, not on your capability. Anointing depends on the Holy Spirit. When you are dependent on the Holy Spirit, nung isang gabi, pag uwi ko, lakas ng ulan, takot na takot ako sa expressway. Ang dilim, gabi. Alas 8, alas 9 ng gabi. Kasama ko ang aking anak. Kaming dalawa ni Johan. At ang dilim ho talaga, yung isang buhos na kasi alam nyo, may timang kalsada natin ho dito sa expressway. At meron akong isang karanasan na may humaharurot na bus, papunta ako nun dito, Bible study, nag-isplasyo yung malakas na tinamaan niyang tilamsik at pumunta ho sa kotse ko, talagang zero visibility. Wala akong magawa kundi praise the Lord. Kasi pag na-nervous ka, you will turn right or left. Basta diretso lang. At minor ka lang ng konti, huwag kang papreno ng biglaan. At ang lakas yun ng ulan nung last Tuesday. And all what I did is worship God. Speak in tongues. Because I know every promises of God is in me and it will take care of me. I will not die na hindi ko natapos ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. You will not die before your time. You will live and be fulfilled. You will live and you will be a blessing. You will live and become an ambassador of Jesus Christ. You will live and tell the whole world that Jesus is Lord. You will let the whole world know that He is a great God. Kaya ang mga tao ay dapat laging mapaalalahanan. Magpaalalahanan tayo. Mga misis, paalalahanan ninyo ang inyong mga asawa. Mga mister, paalalahanan ninyo ang inyong mga misis. Mga anak, paalalahanan ninyo ang inyong mga ama. Kailangan natin ng Diyos kaysa sa mga pagkain at bitamina. That's why, again, one more time, people need to be reminded more often than they need to be instructed. Kaya ang tao naiinis dahil lagi mo silang inuutusan at lagi mong dinidiktahan ang dapat gawin. Subukan mong paalalahanan sila ng kanilang katayuan. Paalalahanan mo sila na sila'y nilikha effectively ng ating Panginoon. There's too much information. Kung tutuusin, dapat maalab ka na eh. Bakit? Sa dami na ng preaching na akin nung inihayag dito ho sa live streaming na ito. Dapat marami ng kalalakihan ng talagang buluntad na inaakap ang ministeryo at gawain sa Panginoon. Pero, sad to say, meron ka pang itinitira sa iyong sarili. Meron ka pang hindi isinusuko sa ating Panginoon. Iwanan mo na ang mga bagay na hindi nakakatulong sa pag-unlad sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Isuko mo na. Ano ngayon kung mabuko ka? Lahat ng bagay na naisiwalat at lantaran sa liwanag, ito'y palatandaan na ikaw ay binago na ng ating Panginoon. When you are living still in secret, in mysteries, in hideouts, there will always be presumption and you will always hide yourself. Kaya naman ang tao ay madalas ay nahihiya dahil natatakot silang may maitanong sa kanilang kapwa. Pero pag ikaw ay malaya, you will be ready to answer questions. Magugulat ka sa mga tanong ng mga chismoso. O ikaw pala ay single dad. O ano ngayon? Ano ngayon pakialam mo? Basta malaga, single dad ako pero nagtutustos ako sa aking mga anak. Ang napakahirap, ikaw ay isang ama, pero pinabayaan mo yung mga anak na nandoon at nagpo-post sa Facebook na nagpapasalamat dahil sila lamang ang kumayod at tumustos at wala kang naitulong sa kanilang buhay. Yun ang nakalulungkot. But again, it's not too late. It's not yet over. Kung gusto mong irespeto ka ng iyong mga anak, na kahit sila'y matatanda na, subukan mong, imbis na yung pambisyo at pang-inom at pampabirthday mo, ipadala mo kaya sa anak mo kahit 500 piso, palagay ko, ito'y mararamdaman nilang pagmamahal buhat sa iyo. It's not yet too late. God might bless you if you repent. God might bless you
if you could only turn back from the wicked ways. And I am reminding you, instead of giving you instruction, pinapaalalahanan ko lang kayo. I will not feel you guilty and offended, but I'm reminding you, the love of God is favorable towards you. Kung ang COVID-19 ay nakamamatay, higit sa lahat, ang kasalanan ay nakamamatay din. Ang COVID-19, pwede kang gumaling. Pero sa kasalanan, ang pwede lamang magpagaling ay pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then fast forward sa Joshua chapter 23, verse 14. Joshua still speaking. Anong sabi niya sa Joshua chapter 23, verse 14? Now, I am about to go the way of all the earth. You know, with all your heart and soul, that not one of all the good promises. Laging kasunod doon sa linya, no? Good promises. It might be hurting sometimes, that the promises of God sometimes discipline us. Why is it Joshua is still saying the good promises? Sa akin yung pangunawa, sa aking pagkakaintindi, pagkagalawang maka-Diyos, lahat ito'y para sa ating ikabubuti. Pagpangako ng Diyos, makakatiyak ka na you will have the advantage against all the plans of the enemy and the wickedness. When you have the promises, it's always good for you. Sabihin mo nga dyan sa ating chat room, the promises of God are good for me. The promises of God are good for me. Ang pangako ng Diyos ay mabuti para sa akin. Diba? Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, the thoughts of peace and not of evil, and I'll give you an expected end. And dito sa last part, Joshua is closing the book of Joshua. The Lord your God gave you has failed. Every promises has been fulfilled. And not one has failed. Lahat ng pangako, simula sa ating pagsisimula sa Joshua chapter 1. I-flashback nga natin sa Joshua chapter 1, verse 8. Joshua was a new leader, a neophyte, a newbie, a successor of Moses. Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Joshua, halika. Here's my instruction. Pag naturuan ka na, tanggapin mo na yung turo ay nasa puso mo. Alam ninyong napakaganda, pag ikaw ay nagpapaturo, hindi ka nagtututuro. Ang mabigat kasi, pag hindi mo ninanamnam at kinakaptivate at kinukultivate yung iyong mga natutunan, when you fail, naghahanap ka lagi ng masisisi. Sisisihin si pastor, sisisihin yung business partner mo, sisisihin ng gobyerno, sisisihin si Donald Trump. Eh, anong pakialam ng Amerika sa Pilipinas? Hello? Sisisihin ng China. Kaya kapag hindi ka nagpaturo, ikaw ay laging magtuturo. You will not accept that the fault is not on the people, the fault is in you and with you. Bilay mo naman, 1 linggo ka ng pahinga. Kung kailan ka dapat gumawa at kumilos, saka naman sasakit ang ulo mo, ano ba naman yan? Long weekend na nga, tinatamad ka pa. Ako, pagka natitengge sa bahay, gusto ko lagi mag-aaral, gusto ko lagi lumabas, gusto ko lagi may proyekto. But there are times that I need to be confounded sa bahay. Taong bahay muna. But when I am at home, I gathered strength. I gathered peace. I gathered the comfort. I gathered the immunization. I guarded my heart that when I go out, I am ready. You have the whole armor of God. Kaninang umaga nga, para akong medyo lalagnatin. And here comes the devil. Baka may nakasalumuha ka. Baka may nakasalumuha ka kahapon. Ganyan, pumunta ka sa market na ganito. Kaya, nakipagkita ka doon sa isang kapatiran na nagpadala ng offering. Baka siya ay may ganoon, ganyan. And you know that the devil is and ang lahat ng aking kasukasuan masakit. At talagang I feel so lazy. I feel
Not confident to preach. I think that wala akong preparasyon, wala akong gana, wala akong boost, wala akong zest. And at 4 o'clock in the morning, gising na ako. Every Sunday, 4 o'clock in the morning, gising na ako. But I feel that I am fit to preach. I feel that I don't have the energy. Pero suddenly, it takes on my mind. Si Sister Jen, may sakit. May meeting kahapon, pero sabi ko kay Harney, huwag ka nang pumunta, alagaan mong misis mo, magbantay ka ng anak mo. Sabi naman ni Harney, salamat po Pastor, magbabantay na lang po ako sa bahay. Masunurin naman si Brother Harney. Pero simpleng minessage ako. May chatroom ho kasi kaming mga magpapamilya, si Harney, ako, saka si Cathy, mayroon kaming 4 na chatroom especially for us. Sabi ni Jen, Pastor, pinalayas ko na si Harney, biro lang. Papupuntahin ko si Harney mamaya dyan sa meeting po ninyo sapagkat mas maganda po na napapakinggan niya kung anong pinagmimitingan nyo ng live. Sabi ko, ganun ba? Sigurado ka? Opo. Mas mahalaga po na makapaglingkod sa Diyos. Those kind of standing off towards the promise. Kung itong mga itong tinuturuan ko ay maalam, bakit ako susuko? Di ba naniniwala sila sa iyo? Bakit ikaw ay manlalamig? Kaya kung ikaw ay tumutugtog, at ikaw ay sumasamba, at ikaw ay dinaraya ng dyablo, huwag kang magpapadaya, sapagkat ang dyablo ay sinungaling. Tayuan mo ang pangako ng ating Panginoon, uminom ka ng kape, at ng malamig na tubig, ikaw ay magaling na, at mawawala ang lahat ng sakit, sapagkat ang sakit ay pinalalayas at pinaalis sa pangalan ni Jesus. The enemy wants to stop you, but God wants you to step in. The enemy wants to stop you, but God wants you to step in. For the steps of the righteous are ordered by God. The enemy will stop you, but the steps of the righteous. Who you are? Sino ka ba? Ano ka ba? Hindi ka pipitsugin. Hindi ka pwedeng buli-bulihin. Hindi ka po pwedeng laging dinadaya at tinatakot. Hindi ka dapat na-intimidate. Pag umuulan, magpayong. Pag may baha, lumusong. Sapagkat ang ulan ay hindi aalis, sapagkat ngayon ay panahon ng tag-ulan. Kaya kung tag-ulan, magiging handa na sa pagbabike mo, kailangang may kapote ka. Alam nga namang nakasando ka, pag nagbabike ka, umuulan. At ikaw ay naka-korto at naka-walking short na parang papunta sa beach, pag umuulan, ay kailangang may payong. Ganun lang ho yun. Kaya I'm reminding you, I'm not instructing you, I'm reminding you. Sometimes when we are so familiar, it breeds contempt. Kang nakanti at naupakan ng pagsubok, di lupay-pay ka. Pero if you will always put on your guard, when the enemy hits you with his best shot, his best will never be the best because I am protected and sealed by the blood of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kapag pinakiramdaman mo yung iyong pinakikiramdaman, it will distribute the message to your heart and to your mind. Masarap matulog ngayon, umuulan. Pero isipin mo, na pag tumayo ka sa pulpito, nangaral ka, tumugtog ka at umawit ka, you are scaring the enemy. You are putting ammunition in the hell of fire. Bakit? Kasi binobomba mo sila kaysa ikaw ang binobomba nila. I have given you the power. Di ba sabi ni Jesus, all authority has been given to me and I am transferring it to you. Go and make disciples. Kaya kung nakikinig ka kay Pastor Kenneth, dapat tayong lahat ay sabay-sabay na nanampalataya. Ang duwag walang kahahantungan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang duwag walang kahahantungan. You're anointed and you have the Spirit of God. Kaya sabi ni Joshua, not a single promise. Sa Proverbs chapter 13, verse 12, hope deferred makes the heart sick.
Kapag ang pag-asa ay nabigo, hindi nangyari. Kaya marami yung nagkakasakit, broken-hearted, magnobya, they promise that they will have the promise. They will get married. Pagbalik ko sa Canada, ikaw ang aking pakakasalan. But suddenly, it did not happen. Masalimuot ho ang daigdig. Things will not comfort us. The world will not comfort us. Sa daigdig ho, mas madalas mapapahiya ka at matitisod ka at masasaktan ka. Pero pag alam mo na ang sakit at sugat ay para sa iyong pagkakatuto, na ang iyong kabiguan ay para sa iyong kalaguan, amen? Ang kapaitan ay para sa iyong kabutihan. And you just saying, taste and see that the Lord is good and His mercy endureth forever. Pupurihin lamang ba natin ang Diyos dahil tayo may girlfriend, Brother Aris? O pupurihin din natin siya kahit tayo ay nag-iisa? Pupurihin lamang ba natin ang Diyos at mananalangin tayo ng masaya at maligaya at puspos na puspos pag nasa prayer mountain? O kahit ikaw ay nasa kubeta, nagpupuri, nagpapasalamat ka sa ating Panginoon. Kahit maliit ang iyong kama at wala kang aircon, nagpupuri, nagpapasalamat ka pa rin sa ating Panginoon. Everywhere you go, praise Him in the morning, evening, morning, and at noon. I cry aloud and I will worship you in spirit and in truth. Sabi ni cry aloud, and I will speak your truth because you are so good. Kaya kapag ang pag-asa ay nabigo, marami ang nagkakasakit, marami ang nagbabackslide. Kasi kakaintindi sa love life, minsan ikaw ay nagbabackslide. Diba tama yan, Brother King? Kakaintindi sa love life, madalas ang iba'y nagbabackslide. Napakahirap po ng ganoong kalagayan. Huwag mong hanapin ang pag-ibig ng tao, hanapin mo ang Diyos. At magugulat ka, kahit ikaw ay matanda na, may ibibigay sa iyo ang Diyos na para sa iyo. You are not waiting in vain. Your labor is not in vain. Ang sabi ng Diyos, hindi ka tatandang malungkot. Hallelujah. Kung balo ka, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sagot ka ng Diyos. Ang balo, pinakakain ng Diyos. Kaya wag mong hanapin ang kaligayahan sa tao. Hanapin mong yung kaligayahan sa Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 18, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Hindi ako naparito para baliwalain ang batas o ang kasulatan. But I have come, for I tell you, until heaven and earth disappear. Walang maliit na titik, letra, not the least stroke of a pen, napakaganda nito, or by any means will disappear from the law until everything is accomplished. Pag sinabing accomplished, nangyari, natapos, naisagawa, napatunayan. So lahat ng salita ng Diyos dito sa Biblia ito, lahat ng batas, lahat ng kautusan, lahat ng pangako, lahat ng kanyang tipan. Psalms 89 verse 34 says, my covenant will I not break. Deuteronomy chapter 7 verse 9, that my covenant will last for 1,000 generations. That's why when He said, I will bless you, it's not just for yourself. When God blesses you, it's for 1,000 generations. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka, ang pagpapala ng Diyos hindi lamang 1,000 pesos. Ang pagpapala ng Diyos hindi lamang para ikaw ay magkasweldo. Imagine ninyo, kaninang umaga, sabi ko, Lord, saan nakukuha ng pantides ngayong umagang ito? And the Lord reminded me, sabi niya, meron kang funds dito sa account mong ganito. Okay, so tiningnan ko, meron nga akong funds. At sabi ko kay Aren, pakicheck, nag-wire transfer ako ng ganitong amount. Okay, ito yung aming tithes and offering for today. At pagdating ko pa lang kanina, salubong na kaagad ako ni Sister Aren, at sabi niya, Pastor,
may nagpapabigay po sa inyo. Paano mo mapapasubalian? Paano mo mapasusubalian at pasisinungalingan ng kasaganaan? Prosperity is part of the full gospel. Ang kasaganaan ay kabuuan ng tunay at mabuting balita. Hindi pwedeng puro spiritual lamang, hindi lamang puro kagalingang himala lamang sa pisikal nang walang pinansyal. Sapagkat mas maraming tao na kulang sa pinansyal, masama ang asal. Hallelujah. Kaya marami hong magugulo kahit mismong Kristiyano. Ayaw ibukas ang bahay dahil kapos, salat sa pera. Walang may pampamerienda dahil nabubuhay sila doon sa below minimum or poverty line. At dahil walang pinansyal, kadalasan itong pinagmumulan ng masamang ugali. Pag hindi ka makakain ng tamang pagkain, ikaw ay nagdadalamhati at minsan ay naiinggit. Pag nakikita mo na wala kang pampipintura ng bahay, at ikaw ay nasa isang subdivision, ikaw ay nalulungkot, hinahayaan mo na lamang nakainin ng anay ang iyong pintuan. At ikaw ay nagmumukmok at naghihikahos at naninisi na sana kung ako'y pinag-aral ng nanay ko, sana kung ako'y naging engineer, sana kung ako'y naging ganito, naging ganyan. Kaya ang mga taong hindi nagpapaturo ay laging turo ng turo. Kaya ngayon pa lamang naririnig mo na ang turo ng Diyos, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo habang malakas ka pa. Bibigyan ka niya ng kalakasan para makita mo na ang Diyos ay nagtutustos. Hallelujah. Kaya tatanda kang maligaya. Katulad nga ni Brother Enteng kahapon, kausap ko, hello Brother Enteng, may maintenance medicine do kayo? Wala, Pastor. Malakas na malakas ako. 66 years old. Nagmamahalan sila ni Sister Early at Sister Early nananaba dahil sa wagas na pag-ibig. Naririnig tayo, ang laki ng TV nila. Sapagkat iba ho ang pagmamahal ng may pagpapala. Di ba meron yung isang kasabihan, no honey, no money, no honey. Maaring gwapong-gwapo sa ang iyong misis ng mga panahon na ikaw ay pisigan at ikaw ay ganda-ganda sa asawa mo, napakabait, napakamaunawain. Subukan mong wag bigyan ng pera ang misis mo. Tiyak ko na parang may World War III na sa inyong tahanan. Sabi nga nung isang bishop na kausap ko, matandang bishop, alam mo, Kenneth, anak, makinig ka. Lahat ng bagay, kaya nating supilin, kaya nating awayin. Ang mga demonyo, pwede nating labanan at palayasin. Maging ang mga taong umaalimura sa atin, pwede nating labanan at pwede nating, alam mo, idemanda or whatever. Pero ito tatandaan mo, Kenneth, ito lang ang napakahirap. Ang misis mo, hindi mo kayang palayasin. Awayin mo na ang lahat. Huwag mo nang aawayin ang asawa mo. Sapagkat pag yan ang inaway mo, hindi lamang siya ang kalaban mo, kundi kalaban mo pati ang langit. Does it make sense? Ang sabi ng Biblia, pag minahal mo ang Diyos at ang iyong asawa na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan, pagpapalain ka niya. So, kaakibat ng pangakong ito, pag itinuturing mo na reyna ang iyong misis sa iyong tahanan, at hindi na katulad ng dati na password ng ATM mo, hindi alam ng misis mo, meron palang ganung setup, nang kita mo at ang kita ng mister mo, hindi ninyo alam parehas. Meron palang ganung sistema. At kung ganun ang sistema ninyo, hindi ko naman kinukontra kung pinag-usapan na ninyo ito. Pero what I have known sa magulang ko, na kung ano yung inyong natipon, ano yung nasaturate ninyo, yung emergency fund, dapat alam ito ng misis ninyo. Alam niyo, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng maluwag. You can keep secrets, but secrets will not do any better. If you become honest and truthful, honey, meron akong
insurance na ganito, meron akong financial advisor na ganito, medyo may ganito ako dito sa cabinet na ito, sa ilalim ng brief ko, may 10,000 dyan. na dito sa likod ng refrigerator, may 500 dyan, pambili ninyo ng mga things na ano. Alam niyo, if you be open, the Lord is smiling towards us. Unity brings diversity. Unity brings blessing. Ba't nakasama ang unity? Pag walang pagkakaisa, walang biyaya. Pag walang pagkakaisa, walang pagkakaunawaan, may magre-rebelde at magre-rebelde. Napakahirap pag ang nagrebelde ay mga asawa natin. How could I stand in this pulpit na nanonood sa live stream, ang asawa ko na minumura ako, na sinungaling yan si Kenneth? Ganoon. Minsan makikita mo si Aren na nagcha-challenge ng offering, sasabihin ng tatay niya, "Nako, si Aren, kuripot yan, madamot yan, hindi yan nagbabayad ng kuryente." Nako tay, kung ganoon si Aren, sabihin niyo sa akin at masususpindi natin. Pero kapag ikaw, you walk the way you talk, you practice what you preach, oh my goodness, you will have an impact to your family. Na kahit minsan naiinis ka sa bayaw mo, sa hipag mo, sa manugang mo, sa biyanan mo. But still, you're so good. Okay lang, sige, kain pa kayo. May dala ka pang grocery. At hatid sundo mo pa kahit ikaw ay inis na. Hindi yung kaplastikan yun. Ang tawag ho doon ay ginagawa mo ang tungkulin ng nais ng Diyos na kahit sa kabila ng ikaw ay inis na inis, ikaw ay wala pa ring mintis na nagpapakita na ang susi sa lahat ay pag-ibig. Hindi kaplastikan yun. Ang tawag doon ay yun ang katotohanan na hindi mo kayang mang-away ng iyong kapwa, lalo na ng iyong mahal sa buhay. Kaya kapag ako, minsan may mga bisita, naiinis ako, pero I will not show up na magdadabog-dabog at mag-ano. Because I'm grounded with love. I still do what God wants me to do. Patience. Long-suffering. That is the fruit of the Holy Spirit. Tawanan ka man ng mundo. Ano nga ba yung awitin na yun, King? Tawanan man ng mundo, susunod pa rin sa iyo. Kahit pinagtatawanan nila, born again ka, pinagtatawanan, hindi sila naniniwala sa atin, okay lang. Basta, alam ko masaya ako sa aking ginagawa, masaya ako sa aking pinakikinggan, masaya akong sumusunod sa aking pastor, masaya akong nagbibigay, masaya ako yung nagkakaloob, masaya ako na patuloy na sumasamba at nagpapagamit sa Panginoon. Basta masaya ako, baliwala ang lahat ng sinasabi ng mundo. Kaya napakahalaga, sa bawat ginagawa natin, tayo nakakapagbigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa ating Panginoon. At higit sa lahat, we're getting answer to what we have prayed for. Yun ang napakaganda. Kaya titiyakin ko po sa inyo na yung mga panalangin ninyo, naantala, pero hindi nalilimutan ng ating Panginoon. Yung mga panalangin na inyong dinudulog sa ating Panginoon, naantala, pero wag kang maghihinala na ito'y nalimutan na ng ating Panginoon. Naantala, pero darating, dahil ikaw na ang kasunod. This is the year of taking new grounds. And you will see that God will lift you up and promote you like never been before. This is the year of incredible things. This is the year of focus. Focus. Spell focus. F-O-C-U-S. Focus on the Word of God. Matatapos po ang aking pangangaral, pero pag nakapokus ka sa ating Panginoon, it will resound again the preaching that what you have heard today. Na walang ni isang pangako ng Diyos. Walang tumawag sa Diyos ang napahiya. Si Daniel ay nandoon sa kalupunan ng mga mababangis na leon. Nasa kulungan ng mababangis na leon. Naparusahan sa salang pananalangin at pagdulog sa Diyos. Kahit ang hari hindi naniniwala sa Diyos ni Daniel, anong ginawa ng hari? Madaling araw ay nagtira pa at pumunta doon sa kulungan ng mga leon at tinawag siya. Dahil si Daniel ay matalino, si Daniel ay masipag, si Daniel ay maliwanag at maliwala sa mukha, si Daniel ay laging nagpapahayag ng plano ng Diyos, si Daniel ay laging nasa paglakad ng katuwiran. Kaya kapag when you do business, when you always pray before you leave your house,
There is something that you are delivering to that building. There's something, the sweet words that you are communicating sa iyong mga ka-business transaction. There's something that is enlightening the whole department sa tuwing ikaw ay pumapasok sa iyong opisina o eskwelahan na iyong pinupuntahan. Every time that you go into the room, pag nasa iyong presensya ng Diyos, nagkakaroon ng kakalmahan, kahit baon sa utang ang inyong kumpanya, every time you go on and you go through, they can feel the assurance kung saan naroroon ang nilalang at nilikha ng Diyos, na anak ng Diyos, siya'y nagbibigay ng pag-asa. You don't need to amplify your faith at ipagsigawan, born again ako, hindi po. They will know them by your fruits. Na alam nila na pag umutang ka, nagbabayad ka. So when you are in the room, you lighten up the atmosphere. When the room is so dark and so troubled, when your company is declining, when business is slow, when the economy is shutting down, papasok ka doon sa opisina ninyo, sa office of the Vice President. When they see you, they see something that there's still hope and light in this dying world. Because God said, wherever you go, I will bless you. Whatever your hands finds to touch will be prosperous. Lahat ng mahawakan ng iyong mga kamay, lahat ng pirmahan mong tseke, hindi tatalbog, lahat ito'y magkakaroon ng pondo. That's the promises of God. Lahat ng matungtungan mo at matapakan mo'y mapapasa iyo. Hindi kaya pag nagsara ang kumpanya ninyo, baka ikaw nang maging next CEO ng kumpanya. Merong isang storya. I read this story in the book of Joel Osteen sa Blessed in the Darkness. Ang sabi ho ng storya ganito, na merong isang gasoline boy na ang trabaho niya ay maglinis ng opisina at to be at his best on every day-to-day basis. Nag-resign na lahat ng kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil sa economic crash down ng mga panahon ng 2007 or 2008. At ang sabi ng may-ari, bakit hindi ka pa nagre-resign? Hindi na natin kayang ma-contain itong gasoline station natin. At ako'y matanda na gusto ko nang mag-retire. Ayoko nang i-maintain itong gasolinahang ito. Pero ang sabi ng manggagawa, okay lang po. Basta ako'y magpapatuloy, basta makatulong po sa inyo. Sometimes, you may not see the brighter perspective, but God sees our hearts. Lumipas ang isang taon, without any salary raise, hindi ho inikrisan at tinaasan ng kanyang sweldo bilang gasoline boy. Ang tungkulin niya ay katulad ng isang manager, pero siya'y binabayaran ng sweldo na katulad ng isang gasoline boy. He take care and he run the business for the next 8 months. At nagulat po siya nung namatay ho yung may-ari. Sa kanya ipinasa ang will and testament ng halos 50% ng kanyang ari-arian dahil nakita sa kanya ang katapatan. Maybe God is speaking to somebody else. I-bless mo yan si Aris Tenorio at pamahalain mo yan ng napakalaking condominium. Maybe God is speaking to somebody else. Pagpalain mo si Kenneth Durante ng 10 milyon sapagkat yan ay marunong magbigay. Hindi yan kuripot, hindi yan madamot. At yan pag nagtayo ng building, lahat ay makikinabang. Lahat ng pastor sa binyan ay mabibigyan ng bigas. Merong kinakausap ang Diyos sa mga pagkakataon at katulad ng ganito. Because there will be wealth transfer, mga kapatid. I was sharing this one time kay Brother Hani nung isang araw. Sa 1 Kings chapter 10, grabe ho ang yaman ni Solomon. Pag dumating ho ang supply, barko-barko. Once every 3 years, yung wealth of Sheba ay isinasakay sa isang fleet. Pag sinabi yung fleet, isang malaking barko. Nandun ang ginto. At hindi lamang ho isang pirasong ginto, 5 toneladang ginto. When God speaks to somebody, He can never say no to you. Pag sinabi ng Diyos
sa isang mayaman. Kaya huwag kang mananalangin na pagpalain ka ng mayaman. Manalangin ka sa Diyos at ang Diyos ang hihipo ng mayaman para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay tususan at magkaroon ng sarili mong franchise ng McDonald's. God is the God who is taking over in this pandemic. Lahat ng kainan ay nagsasara. Pero may mga magbubukas na kainan, ang mga tagapamahala ay mga tagabiyaya ng Diyos at mga anak ng Diyos na handang tanggapin ang hamon na hindi natatakot malugi sapagkat tayo hindi mga pulubi. Ang natatakot malugi ay mga pulubi. Ang mga natatakot malugi walang Diyos. Those who are afraid to take risks doesn't know about faith. Faith is all about risk. Faith, when it is tried, it gets stronger and it gets sharper and sharper. Kapag ka ang pananalig ho at pananampalataya na susubok, mas lalo itong tumatalas at lalo itong tumatatag. Pastor Kenneth, paano ka nabubuhay? Sa biyaya ng Diyos. May nagbibigay ba sa church ninyo? Marami. Paano sila nagbibigay? Secret. Bukas na ba ang simbahan ninyo? Hindi pa. Pero dumadalo yung pagpapala. Sapagkat yung mga naturuan, hindi na kailangang laging paalalahanan. Ang mga naturuan, gumagawa na at kumikilos na. Sabi ko nga doon sa isang kapatid, Sister, bakit ka nagbigay ulit ng ganitong kalaking halaga? Ang sabi niya, Pastor, ito ho ang natutunan ko sa inyo. Giving is not a burden, giving is an opportunity. Anong sabi nung post kagabi? Minessage ako, Pastor Kenneth, palagi ko na COVID-19 tong babaeng ito eh. At ang sabi niya, hindi ho ako nagpa-check up sa ospital. Pero araw-araw ho akong nakikinig ng mga pangangaral ninyong mag-aama. Yun lang ho ang aking naging kalakasan. At ngayon ho, nagpapahinga na ako at ako'y magaling na dahil sa salita ng Diyos. There is power in every word. Kaya sa akin hong pagtatapos, sa Isaiah chapter 55 verse 11, anong sabi doon? Now, I am about, Isaiah chapter 55 verse 11. So is my word that goes out from my mouth. When God spoke it, it will perform what it is assigned to do. Hindi raw babalik sa Kanya na walang kabuluhan. It will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Have you not known? Have you not heard? Hindi nyo ba nalalaman at hindi nyo ba napapakinggan na ang Diyos ng may lalang ng daigdig ay ang Diyos din na lumikha sa inyo? Si Jesus ay naparito, hindi para sa mga ibon. Si Jesus ay naparito para sa ating lahat. Si Jesus ay namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y naghirap, hindi para sa mga elepante at para sa mga tigrit leon. Si Jesus ay namatay at naghirap para sa kanyang mga nilalang, para magkaroon ng access to possess the land. You are God's ultimate desire. Kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak. Huwag ho nating baliwalain ang kamatayan ng ating Panginoon. Hindi lamang ito para ikaw ay maligtas, kundi para maranasan mong kagalingan at kasaganaan ng biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And I would close with this, sabi ng isang awitin, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, and every line, all are blessing of His love divine. By His stripes, the book says, I am healed. Until the day of redemption, the book says that I have been sealed. To prosper and to be in health is right in line. Hallelujah. Ang kasaganan at kalakasan at kalusugan is always right beneath you and behind you. Because God said, surely the goodness of the Lord will follow you all the days of your life. Kaya Brother Robert, kahit 3 na ang anak mo, puro lalaki, pwede ka pang mag-isa, pang-4, baka makababae pa. Because the Lord will provide. God has a promise. Pag pinag-pray mo, pag-desire mo, pero kung ayaw mo na naman, hindi na ibibigay sa'yo ng Lord. Pero pag gusto mo pa, tiyak na laging may kahustuhan ng ating Panginoon. Let us pray. Halika na dito, Kat, at ang worship team. Iwan mo na kay Toxian, Aris. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa oras na ito.
Surely, your promise never failed us. Your promise is always certain, and it is always achieve what we believe. And Lord, we believe that this is the year. Lord, come and build your tabernacle in our lives. Lord, come. Fulfill the purposes. Lord, let your love divine fulfill it, and we will be refined. Lord, come, Jesus. Walk in us. Bless us. Bless us more so that we can share the blessing. Hold our peace. Give us serenity and give us assurance. In Jesus' name, amen. Hallelujah. What can separate us? You are for me. What can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Fear is empty. Shame has no authority. Your love, it won't let go. I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good. And I know you hold my future. Yeah. Your promises never Yes! Your promises never fail. Open your Bible in the book of Joshua, chapter 21, verse 45. healing, freedom, as you speak favor over me. Fate is bringing all impossibility. Your name has overcome. Brother Robert, salika. Tugtog ka, dali. Alone, for I know your thoughts, your plans for me are good. And I know you hold my future in my heart. Yeah! Your promises never fail. Your promises never Fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Woo! 'Cause your promises never fail. I am standing on Every promise that you make, I will see to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word. I hear you say, Come on! it come to Woo! your name, in your name. Oh, I will standing on every promise that you make. I will see your name. Will trust every word you say. I will
na nanonood sa inyong mga tahanan, just lift up your hands and feel the yes and amen over your misery and over your prayer requests. You've been longing and you've been waiting and you've been trying and it's been so hard enough. This is the year for your overflow. Hindi ka ho katulad ng manok na isang kahid, isang tuka. You're not just for the chicken feeds. You are an eagle waiting to soar. You are a lion, just roar and shout, I have the victory. I have the blessing that comes from the Lord. Just raise up your hands. Nagpapagaling ang Diyos ngayong oras at sandaling ito sa lahat ng may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ang himala ay inyong matanggap at maranasan. I call heaven and earth to witness. This time, this month, and this hour. And this is the day of the week. It is Sunday, the Lord's Day. Breakthrough. Breakthrough in every area or every part of your lives. I pray that your marriage will be restored. I pray that your business will be restored. I pray that you will walk in the realm of faith. Faith over fear. Faith declares that I am guided, I am protected, I am instructed, and I am sheltered. I am covered by the blood of Jesus. Kaya Panginoon, I pray ng lahat ho ng nakikinig, lagi sa amin hong mga mensahe, lalagpasan ng COVID-19. Hindi makakapasok sa inyong garahe, hindi makakapasok sa inyong laylayan, hindi makakapasok sa inyong tahanan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. You don't need to be a member of this church, but you have to believe and agree with this pastor, with this minister. There's no weapon formed against you will prosper. This is the church, a healing church and a bold church. Mahal na Pangulo, hinahamon kita. Magpatawag ka ng malakihang panalangin. Lantarang mananalangin ang lahat ng mga Kristiyano sa Luneta. Sa mga lahat ng open field, sa mga football field. Mag-declare ka na magpanalanginan ang mga mananampalataya. Mahal na Pangulo, hinahamon kita, if my people who are called by my name will humble themselves. Hindi bakuna ang sagot sa kalamidad na ito, kundi panalangin. 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 Panalangin matindi at matibay. Yung naniniwala at lumalakad sa imposible, yun ang dapat mamuno sa panalanginan. Hindi niyo po kailangan piliin kung sinong magaling at sinong mas kilala at mas malaking organisasyon. Ipahayag lamang po ninyo na bawat lungsod at lalawigan ay magkaroon ng panalanginan sa isang open field. Titiyakin ko po sa inyo, magkakaroon ng pagbabago sa bansang Pilipinas. We are ready. If you want me to lead it, we are ready. I am ready. Our church is ready. My dad is ready, Bishop Greg Durante. Right at this time, may himalang ginagawa sa inyo ang ating Panginoon. There will be 100-fold of blessing that will come in your storehouse. Ihanda na ninyo ang inyong kamalig. Sapagkat ang magnanakaw pag nahuli, magsasauli ng 7 doble. There is a reward double for each trouble. Kaya yung mga panahon na nawala sa iyo, ihanda mo. Ihanda mo. Ihanda mo ang iyong sarili that you can be trusted with this end time harvest. Your promises. Jesus, I will trust every word that I hear, what you say. I will see it come to pass in your name. Not my name, but whose name it is? His name. What is His name? Jesus.
At ang mga kamay na yan at mga palad na nakabukas, kamangha-mangha ang mahahawakan ng mga palad na yan. I'm so tired looking on the Christians not walking into the promises of God. Sakit ng ulo, iikot-ikot mo lang. Sakit sa paa, isipa mo lang. Sakit sa balakang, ikembot mo lang. This is the hour that we need to walk in the power of God. Inuubo ka, iubo mo lang. Uminom ka lang ng maligamgam na tubig at na may asin, wala na yan. Sinisipon ka lang, sipon lang yan, mamaya wala na yan. Ang nangyayari, mismong mga duwag at takot, mismong yung may alam ng katotohanan na ang Diyos ay dakilang manggagamot. Huwag kang matakot. Ang virus ang matatakot sa iyo. They may have the protocols, but I have a word. Blessed be the name of the Lord. I am protected, I am guided, and I am shielded because I have the armor of God. Rise up, mighty man of valor. Rise up. There is a queen in you. You are a queen like of Esther. You have the blessing like of Ruth. You have the anointing like of Daniel. You have the power to rule like of the governor of Egypt, like of Joseph. You are like of Moses, na laging kinakausap ng ating Panginoon. You have the two prophets in tandem, Elijah and Elisha, are taking place over your life. They are alive in you. Sila ho yung mga nasa hall of faith, na narinig natin, napakinggan natin, nabasa natin ang kasaysayan nila. Hindi nga sila pinabayaan ng Diyos eh. Ikaw pa kaya ngayon sa ating panahon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. As you lift up your both hands, I will speak the blessing. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. You are blessed and highly favored. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Until then, see you next week. Bye-bye. I love you. Awitin po natin ang ating huling awitin.